Sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa buhay ay mayroong dahilan. Ang iba pa ay isinisisi sa puwersang nagdidikta kung ano ang mangyayari. Tinatawag nila itong tadhana. Katulad na lang ng nangyari kay Buboy. Tadhana nga bang maituturing ang lahat ng ito? Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Lumaki sa tabing dagat si Buboy. 5 taon pa lang ay natutunan na niyang lumangoy ng mabilis. Tuwing Sabado kasama ang mga kaibigan niya, naglalaro sila ng paligsahan sa paglangoy at palaging siya ang nauuna sa karera kaya naman sikat na sikat siya sa mga kaibigan. Noong umahon na sila sa pampang, "Yehey! Panalo na naman ako!" Sabi ng nagagalak na si Buboy. "Kaya nga para kang isda kapag nasa dagat ka." Sabi ng isang kalaro niya. "Ganda talaga ng kwintas mo sa daig. Saan mo ba nabili yan?" Tanong pa ng isa. Eto ba? Hindi ko alam kay tatay. Bata pa lang ako, nakasuot na sa akin to. Mabuti hindi nawawala kahit lumalangoy ako. Sagot ni Buboy sa kasama. Ang kwintas na suot ni Buboy ay silver at may initial na MC. Bago pa mapansin ng mga kasama kung bakit MC ang nakalagay at hindi Buboy, niyaya niya ulit ang mga ito sa isa pang karera. "Karerahan tayo, makapunta doon, ano?" Hamon niya sa mga ito. Itinuro ang poste sa malayo. Pumayag naman ang mga ito. Dali-dali silang tumakbo kahit nakayapak pa sa initan. Isa-isa silang naiinitan at tumatalon-talon sa espaltong nasikatan ng araw. Tawang-tawa, pinagtatawanan ang sarili dahil sa nangyari. Sa hapon, maglalakad siya papunta ng bayan upang magtawag ng mga pasahero sa mga nakaparadang jeep. Naging kaibigan niya ang mga barker dito. Kaya naman, isiningit siya sa schedule. Kanya ang oras 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kikita siya dito ng 150 pesos. Sapat na pambili ng bigas at kapirasong ulam. Kalayaan kayo dyan. Pasok. Kasya pa 5. Sa kaliwa, kasya pa 2. Pasok lang kayo. Pagtatawag ng pasahero ng bata. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang matatanda dahil masipag itong bata. Napakaswerte siguro ng magulang niya ni Buboy, no? Sabi ng isa sa mga jeepney driver. Oo nga bata pa lang marunong na sa buhay. Sabi ng kausap nitong driver din. Bumili siya ng ulam at kanin sa karinderya. Dinagdagan ang sandok ng binili niya at binigyan pa siya ng sabaw dahil kilala naman siya ng nagtitinda. Tuwang-tuwa si Buboy at labis ang pasasalamat sa tindera. Maraming salamat po, Ale. Abot tenga ang ngiti ni Buboy pagkaabot sa kanya ng binili. Nag-isip pa siya. 100 na gastos, edi may 50 pa ako. Nakita ang 50 na natitirang pera niya. Naglakad na pauwi si Buboy na umabot ng kalahating oras. Buboy! Asan ka nang makulit na bata ka? Halika nga dito. Sabi ng lasing niyang tatay, si Carding. Inuubo-ubo pa ito at nasasamid sa sariling laway dahil sa kalasingan. Sumagot naman si Buboy sa ama. Saktong kapapanik lang niya sa kubo nila. Kakauwi lang po, tatay. May dala po akong pagkain. Sambit ni Buboy. Teka po, ipaghahanda ko na po kayo. Tuwing malalasing ang ama niya, sobrang kulit nito. Kung ano-ano inuutos nito sa kanya. At alam niyang sa tuwing malalasing ito ay madaldal ito. Kung ano-ano ang sinasabi. Kesyo, ampun daw siya at napulot lang sa dagat. Tinatawanan lang ito ni Buboy kung ano-ano kasi ang sinasabi. Subalit kapag hindi ito lasing, parang pipi itong hindi nagsasalita. Para bang hindi siya nito nakikita. O nakikita siya nito pero walang pakialam sa kanya. Saan ka na naman ba naglaro ikaw na bata ka? Sermon ni Carding kay Buboy. Diyan lang po, lumangoy. Tapos nagpuntang bayan para magtawag ng pasahero. Depensa naman ni Buboy. Kayo po tay, ano ginawa niyo sa maghapon? Tumingin lang sa kanya ang ama. Hindi ito sumagot. Nagpatuloy lang ito sa pagkain ng kanyang hapunan. Halos maubos ng payat niyang ama ang dala niyang pagkain. Matapos kumain, pumasok na ito ng kwarto nila at natulog. Sinimot naman ni Buboy ang tira ng kanyang ama. Nilinis ang pinagkainan, hinugasan at nagsara ng kubo nila.
Pumasok na rin siya ng kwarto. Katabi niya ang ama matulog. Walang sapin o kama. Purong kahoy lang ang hinihigaan. Tinitingnan niya ang mukha ng kanyang amang nakaharap sa kanya. Payat at natusta na ang balat nito sa araw. Natulog na rin si Buboy katabi ang kanyang ama. Mangingisda si Karding. Kahit na tahimik at walang kinakausap na kahit sino sa baryo nila, mabutit pinakisamahan at isinama itong mangisda ng mga taga dito. Bagong salta lang din kasi sila dito sa baryo. Pumapasok din ng lokal na eskwelahan si Buboy, kung saan pumapasok ang mga bata sa baryo. Kasama niyang maglakad ang mga bata dito, kaya naman mabilis niyang naging kaibigan ng mga ito. Matapos ang 30 minutong lakaran ay mararating na nila ang elementarya sa bayan. Hindi man kinakatuwa ni Buboy ang pagpasok sa eskwela, naaaliw naman siya kaysa sa bahay nila. Higit sa lahat, mahilig siyang tumuklas at matutunan ang mga bagay-bagay, kaya pinagtsatsagaan na rin niya ang pagpasok araw-araw. Lumipas ang 10 taon, high school na si Buboy. Palagi siyang nagsasanay lumangoy sa dagat na kanyang kinalakihan. Sobrang husay at bilis na nitong lumangoy kaya naman madalas siyang manalo sa paligsahan sa school nila. Dahil dito, nabuo niya ang pangarap niya maging professional swimmer at sumali at irepresenta ang bansa sa darating na international competitions. Dahil dito, nabuo niya ang pangarap niya maging professional swimmer at sumali at irepresenta ang bansa sa darating na international competitions. Aabutin ko ang pangarap ko maging professional swimmer. Mabuti at pupunta kami ng Maynila sa Sabado para magdala ng mga gulay at prutas. Habang nagkakarga at may oras, lilibutin ko ang Maynila. Buong kagalakang kwento ni Buboy sa kanyang ama. Nakikinig naman ito sa kanya pero katulad ng dati, wala pa rin itong sagot. Umubo lang ng umubo si Karding. Kung dati ay parang panaka-naka lang, ngayon ay madalas na itong nasusuka dahil sa pag-ubo. Noong isang araw pa, pagkaubo nito ay may lumabas na dugo. Takot na takot si Buboy noong makita niya yon. Tatay, punta po tayo sa doktor sa bayan. Ipa-check up ho natin yung ubo nyo. Suwestyon ni Buboy. Umiling-iling lang ito. Ayoko, sabi ni Karding, na parang pinal na ang desisyon. Yumuko na lang si Buboy at tumahimik. Sakay ng truck ng mga prutas, narating ni Buboy ang Maynila. Nagulat siya dahil napakalaki nito at napakaraming tao. Ang daming nagtatrabaho, nagmamadali at kung saan saang direksyon nagpupunta. Noong makarating na sila sa palengke, nagpaalam si Buboy na maglalakad-lakad lang siya saglit. Umuo naman ang boss niya, na kaibigan din niya. Nagtanong si Buboy kung saan may swimming pool dito. Tamang-tama ang pagdating niya. May isang maliit na kompetisyon ang nagaganap. Pagkaputok ng baril-barilan na hudyat ng pagsisimula ng karera, umarangkada at nanguna ang isang babae. Ito rin ang nagwagi. Ang nanalo sa swimming competition natin ay walang iba kundi si Miss Andrea Cornelia. Palakpakan ng mga tao. Kahit si Buboy ay napahanga dahil sa bilis lumangoy ng nanalo. Nanood pa siya saglit bago umalis dito. Paglabas niya, nalito siya kung saan ang dinaanan niya. Hindi na niya alam ang papuntang palengke. Nagkamot-kamot siya ng ulo habang naglalakad nang may biglang sumalubong sa kanya at bumangga. Tumaob ang bumangga sa kanyang lalaki. Si Buboy na parang bato-bato ang katawan ay nagulat lang pero hindi nasaktan. Okay ka lang ba? Sorry. Inabot pa niya ang kamay sa lalaki para hilahin ito patayo. Noong humawak na sa kamay niya ang lalaki, bigla namang may sumigaw ng, Magnanakaw! Magnanakaw! Hulihin mo yan! Kinuha niya ng cellphone ko! Sabi ng hingal na babae. Nagkatingin na naman si Buboy at ang magnanakaw at napatingin silang dalawa sa cellphone na hawak nito sa isang kamay. Hinila ni Buboy ang magnanakaw na bumangga sa kanya at dali-daling nilingkis ito. Hindi na ito nakawala. Nakuha ng babae ang cellphone niya. Nagpasalamat siya dito. Maraming salamat. Dahil sa'yo, nakuha ko ang cellphone ko. Napakahalaga nito sa akin. Maraming salamat sa tulong mo. Sabi ng babae. Nakilala ni Buboy ito bilang ang babaeng nanalo sa swimming competition kanina. Si Miss Andrea Cornelia. Walang anuman. Tipid na sagot ni Buboy. Ako nga pala si Andrea Cornelia. Andrea na lang. Pagpapakilala ng babae. Nakangiti ito kay Buboy.
Inabot nito ang kamay para sa shake hands. Buboy. Sagot ni Buboy. Nakipagkamay kay Andrea. Natahimik ang dalawa. Hindi alam ni Buboy ang sasabihin niya. Isip-isip niya, itatanong ko sa babaeng ito kung saan ang papunta ng palengke. Tama. Noong magsalita na ulit siya, naunaan siya ni Andrea. Wow, ang ganda ng suot mong kwintas ah. Saan mo nabili yan? Parang ganyan ang kwintas ko. AC ang initials. Pero sa'yo, MC. Puri ni Andrea sa kwintas ni Buboy. Pwede patingin ng iyo? Kabado si Buboy. Napakalapit na mukha niya kay Andrea. Sinusuri nito ang kwintas na suot niya. Wow, parang parehas na parehas ang pagkakagawa. Wala naman masabi si Buboy. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito o kung may tanong man. Bigay ito ng mga magulang ko. Sabi lang niya. Ah, ang ganda. Sabi ni Andrea. Lumingon ito at nakitang papalapit na ang kotseng sundo niya. By the way, maraming salamat ulit sa pagpigil doon sa magnanakaw. Sabi ni Andrea. O siya, aalis na ako. Nandito na ang sundo ko. Lumabas ang lalaki. Mabilis namang lumapit si Andrea sa ama. Tumingin ang ama ni Andrea kay Buboy. Tumango at kumaway ito. Nakatulala lang siya dito. Sumakay na si Andrea at ang ama niyang si Governor Terrell Cornelia. Habang si Buboy naman ay nakatulala pa rin. Sinundan ng kanyang mata ang pag-alis ng sasakyan. Kumamot siya ng ulo. Hindi ko na itanong kay Andrea kung paano pumunta ng palengke. Nagkamot pa siya na nagkamot ng ulo. Bahala na. Sa iba na lang ako magtatanong. Naglakad na siya palabas. Naghahanap ng mapagtatanungan. Samantala, sa kotse nila Andrea, ikinuwento nito na may magnanakaw ang humablot sa cellphone niya. At kung paano napigilan ito ni Buboy. Wow, galing naman niya. Buti na lang andoon yung binata. Sabi ni Terrell kay Andrea. Hindi agad nakapagsalita si Andrea noong marinig ang binata. Oo nga po eh. Ito lang ang nasabi niya. Tumahimik na silang dalawa. Matagal bago muling nagsalita ang isa sa kanila. Oo nga pala, Dad. Saan niyo po pinagawa itong kwintas ko? Tanong ni Andrea sa ama. Huh? Naggulat sa tanong dahil ang biglaan. Doon sa sa kilala ko. Bakit mo natanong? Ah, yung lalaki kasing kausap ko kanina, si Buboy, may ganito din. Pinaghambing pa nga namin, parehas na parehas ang itsura, parang iisa lang ang pinagawaan. Sagot ni Andrea. Hindi sumagot si Terrell. Gulat na gulat ito sa narinig. Napatingin naman si Andrea sa ama niya. Nagtatakang hindi ito nagsasalita. Nakita niyang nanlaki ang mga mata nito. Nakabukas pa ang bunganga at bigla itong ngumiti. Michael? Sambit ni Terrell sa sarili. Ha? Dad? Are you okay? Pagtatanong ni Andrea sa tulalang ama. Nagdaan pa ang mga araw, lalong lumala ang ubo ng tatay ni Buboy. Halos iluwanan nito ang lahat ng laman ng katawan niya. Mas dumalas pa ang pag-ubo nito ng dugo. Nangihina na rin ito at hindi na nakapangisda pa. Labis ang pag-aalala ni Buboy. Subalit, buo ang loob nito sa pagtutol na dalhin siya sa ospital. Wala nang nagawa si Buboy kundi sundin ang ama niya. Isang gabi, naranasan ni Carding ang pinakamalalang atake ng pag-ubo niya. Nagising na lang si Buboy dahil sa lakas ng ubo ng ama. Parang kulog na nagbabagsakan sa lupa. Natatakot at naiiyak na siya. Buboy, makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Sabi ni Carding. Nagulat siya dahil hindi naman ito nakikipag-usap sa kanya. Sa loob ng 1 dekada ng kanyang buhay, kahit kailanman ay hindi siya nito kinausap ng masinsinan. Buboy, hindi kita anak. Napulot lang kita sa dagat. Panimula ni Carding. Nagulat naman si Buboy. Nasa dami-daming beses na naririnig niya ito kapag lasing ang ama, ngayon lang ito nagtunog totoo. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil minahal na nito ang ama niya kahit iba ang trato nito sa kanya. Dinakip ka lang ng kuya kong si Cardo. Kinuha ka namin sa ospital noong 3 taon ka pa lang. Ipapatubos ka namin sa halagang 50 million pesos. Subalit, hindi naging smooth ang transaksyon. May pulis pa lang kasama ang ama mo.
Tumakas ang kuya ko at ako. Kasama ka. Sakay tayo ng bangka. Seryosong pagkikwento ni Carding. Malakas ang ulan noong gabing yun. Hinahampas ng alon ang maliit nating bangka kaya nahulog ang kuya ko. At hindi na natagpuan pa. Samantalang tayong dalawa, nakahiga tayo sa pampang. Sa mismong pampang na pinaglalaruan mo. Pagtatapat ng itinuturing niyang ama, sobrang lala ng ubo nito. Nagunaw ang mundo ni Buboy sa narinig. May umakyat na galit sa kanyang puso. Galit siya sa nagpanggap na ama niyang si Carding, kay Cardo na dinakip siya, at higit sa lahat, galit siya sa pamilya niya dahil hindi siya nito iningatan at nakuha pabalik. Isa-isa at iba't ibang emosyon ang bumaha at rumaragasa sa kanya. Nagunahan ang luha sa kanyang mata. Ikinuwento pa ni Carding na ang kwintas daw niya ang susi sa pagkatao niya. Galing daw ito sa tunay niyang mga magulang. Hanapin mo sila. Dahak pa ng dahak ang payat na si Carding. Sabihin mo nagsisinungaling ka. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi mo. Patawarin mo ako, Buboy. Kaya hindi ko nagawang magpakaama sa'yo dahil bukod sa hindi ako ang ama mo, sinisisi kita dahil sinira mo ang buhay namin, ng kuya ko. Sabi na nangihinang si Carding. Patuloy pa rin ito sa pag-ubo. Nanlaki ang mata ni Buboy sa narinig. Nagpatuloy pa ang pagpatak ng luha nito. Gusto niyang suntukin ang nangihinang si Carding subalit niyakap niya ito. Patawarin mo ako. Napakabuti mong anak. Ang huling salitang binigkas nito. Pumanaw si Carding noong gabing iyon. Tumigil na sa pagluha si Buboy. Pakiramdam niya ay pinagsisinungalingan siya ng mundo. Pagkatapos mailibing si Carding, napagpasyahan ni Buboy na pumunta ng Maynila at hanapin ang tunay niyang magulang. Sakay ulit ng truck na may dalang prutas at gulay, iniisip niya kung saan ba siya magpupunta para mahanap ang kanyang mga magulang. Naisip niya si Andrea. Si Andrea na mahusay din lumangoy tulad niya. Ano nga bang pangalan niya? Andrea? Andrea Corneto? Hinampas ni Buboy ang kanyang ulo. Di bale na raw. Alam naman niya kung saan siya pupunta. Pagkababa sa Maynila, nagpasalamat ito sa kaibigan niya at may-ari ng truck. Wala raw anuman at sana matagpuan daw niya ang hinahanap niya. Maraming salamat, Leo. Kumakaway na pamamaalam nito sa kaibigan. Nagpunta si Buboy sa stadium kung saan niya unang napanood si Andrea. Laking gulat niya noong nandito si Andrea. Nag-e-ensayo lumangoy. Nagtungo si Buboy sa locker room para magpalit ng pang-swimming attire niya. Nagulat si Andrea nang biglang may nag-dive. Mabilis nitong nalangoy ang 50 meters pool. Mas mabilis pa kaysa sa record ni Andrea. Kaya naman ay na-curious si Andrea at nilapitan ito. Laking gulat niya nang makilala niya ang kwintas nito. MC ang initials. Buboy, long time no see. Napayakap siya dito. Nagulat silang dalawa. Mabilis pumiglas si Andrea. Kamusta ka, Buboy? Tanong ni Andrea. Okay lang. Ikaw ba? Sagot at tanong ni Buboy. Nakangiti lang ang babae sa kanya. Grabe, ang bilis mo. Anong fastest record mo? Tanong nito kay Buboy. Nagkamot lang siya ng ulo. By the way, teka, inform ko lang si Dad. Sabihan ko raw siya kapag nagpakita ka eh. Sabi ni Andrea. Langoy ka muna, then race tayo. Sige, hindi pa ako nagwa-warm up eh. Sabi ni Buboy. Sabay umalis na ito. Ha? Gulat na gulat si Andrea. Hello, Dad? Nandito na yung guy na gusto mong ma-meet. Si Buboy? Sabi ni Andrea sa tawag. Ha? Sinong Buboy? Gusto ko ma-meet? Ano yan? New boyfriend mo? Nasa importanteng meeting ako ngayon. Don't bother me. Pasungit na sabi ng ama niya. Ha? Hindi ko siya boyfriend. Hindi pa. Tsaka, sabi mo gusto mo siya ma-meet. You know, yung may kwintas na katulad ng kwintas ko. MC. Ah. Nagulat si Terrell. Sige, I'm on my way na. Diyan lang kayo. Huwag kayo aalis. Sinabi ng ama ni Andrea. Ipinakancel din ni Governor ang importanteng meeting niya. Nagmamadali itong nag-drive papuntang pool. Nagpaunahan si Andrea at Buboy sa paglangoy. Noong una ay tapos na si Buboy, samantalang si Andrea ay nasa kalagitnaan pa lang. Grabe, ang bilis mo. Isda ka ba?
Sabi ni Andrea. Tinawanan lang siya ni Buboy. Isda, isda, isda. Palagi siya na pagkakamalang isda noon pa man ng mga kaibigan niya. Naalala niya ang buhay niya sa tabi ng dagat. Oo nga pala. Tama ba pagkakaalala ko? Andrea Corneto ang pangalan mo? Seryosong tanong ni Buboy. Sumimangot naman si Andrea. Nagpapatawa ka ba? Cornelia. Cornelia ang pangalan ko. Sabi naman ito. Mukha ba akong ice cream? Ice cream? Ah, oo nga. Yun yata yung palatandaan ko noong marinig ko yung pangalan mo. Natatawang banggit ni Buboy. Sorry, sabi pa niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang nagmamadaling si Governor Tyrell. May nahanap ito, palingalinga. Tinawag naman ni Andrea ang ama niya. Dali-daling dumapit ito sa kanila. Dad, dito po, sabi ni Andrea. Anak! Sigaw pabalik ni Tyrell. Biglang niyakap ni Tyrell si Buboy. Nagulat si Andrea. Nagtataka ito sa nangyayari. Nabigla din si Buboy. Itinulak nito ang gobernador. Ha? Hindi ko nga kayo kilala. Natauhan ang gobernador. Nataranta ito. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. Siya si Governor Tyrell Cornelia. Hindi mo siya kilala? Pagtatanong ni Andrea. Umiling lang si Buboy. Hindi ako taga dito. Taga-probinsya ako. Buboy, saan mo nakuha yan? Tanong ni Gobernador. Ibinigay daw ito sa akin ng mga magulang ko. Sagot ni Buboy. Ako nagbigay niyan sa'yo. Sabi ng Gobernador. Lumuluha na ito. Exactly 12 years ago, may kumuha sa anak ko habang nasa ospital kami for following check-ups. Tumatakbo pa lang akong mayor ng bayang ito. Tumakas sa dagat ang mga mandurukot. Sabay sila ng bangka. Sabi ng pulisya, tumaob daw ang sinasakyang bangka ng mga ito. Pero nakaligtas ka, Michael. Anak ko. Pagkikwento ni Tyrell. Michael? Buboy ang pangalan ko. Sabi ni Buboy. Napatingin siya sa kwintas. May letrang MC. Michael Cornelia? Michael Cornelia ang pangalan ko? Pagtatanong ni Buboy. Oo anak, ikaw si Michael. Muli, niyakap ni Governor Tyrell si Buboy. Hindi na ito pumalag. Gulat na gulat si Andrea sa nasaksihan. Naiyak pa ito. Umuwi sila Andrea at Buboy sa bahay ni Governor. Galak na ipinakilala ni Tyrell sa asawa ang nawawalang anak. Luna, nakita ko na si Michael. Ang nawawalang anak natin. Hindi nagsalita ang kausap. Nakatulala lang ito habang nakahiga. Natroma si Luna noong nawala sa piling niya si Michael. Muli noon ay hindi na ito nagpapakita ng ekspresyon. Sinisisi niya ang sarili dahil sa pagkawala ng kaisa-isa nilang anak. Mama? Sabi ni Michael. Kumurap si Luna. Binaling ang tingin kay Michael. Nakita niya sa mukha ni Michael ang batang inalagaan niya ng 3 taon. Ang kaisa-isang anak nila na 3 taong gulang noon. Tumulo ang luha ni Luna. Humagulgol ito. Hindi naman magkamayaw si Michael at Tyrell. Hindi nila alam ang gagawin. Pinagpahinga na muna si Luna. Sana gumaling ka na, Han. Nandito na ang anak natin. Nandito na si Michael. Sabi ni Tyrell. Umalis na sila sa kwarto na yon dahil magpapahinga na ang mama nila, si Luna. Anak, ituro mo naman ang kwarto ni Michael. Buboy. Sabi ni Tyrell kay Andrea. Oo nga pala, siya si Andrea, stepdaughter ko. Abutenga ang ngiti ni Andrea at ni Michael. Nagtaka naman si Tyrell kung bakit sila nakangiti. Wala po. Wala, Dad. Wala, Dad. Sabi din ni Andrea. O siya, magpahinga ka na, Buboy. Ipapatawag na lang kita kapag mag-dinner na tayo. Ika-cancel ko mga appointments ko bukas. Let's spend the day getting to know each other. Sabi ng gobernador. Yes, Dad. Sabi ni Buboy. Nagulat si Tyrell. Tinawag siyang dad nito. Nakangiti naman si Andrea. Masayang-masaya dahil alam niyang tuwang-tuwa ang stepdad niyang si Tyrell.
Hinatid ni Andrea si Terrell sa kanyang kwarto. Sinabing tatawagan na lang siya kapag maghahapunan na. Nakahiga si Buboy sa isang malaking kama. Namimiss niya ang buhay niya noon pero hindi niya maitatagong na-excite siya sa mangyayari mula ngayon. Nag-enroll si Michael Buboy Cornelia sa isang sikat na universidad. Sumali at naging atleta siya dito. Ipinanalo niya ang iba't ibang swimming competitions na sinalihan niya. Ganoon din si Andrea. Palagi itong champion simula noong mag-training silang sabay ni Michael. Proud na proud ang ama niyang si Governor Terrell. Tuwing competition ay nanunood ito, mapalaban ni Michael o ni Andrea. Gumaling na rin ang ina ni Michael na si Luna. Nakakausap niya na ito pero mabilis pa rin itong mapagod. Araw-araw niya itong binibisita sa kwarto. Kukwentuhan niya ng 1 oras tungkol sa naging buhay niya sa probinsya. Hindi rin nagtagal, may lumapit kay Michael na representative ng mga atletang Pinoy. Gusto daw nilang kunin si Michael na atleta sa swimming team ng Pilipinas. Pumayag naman si Michael at nagtraining na kasama ang team. Lumaban sila sa ibang bansa at hindi silang nabigong mauwi ang trophy para sa bansa. Sumikat ang pangalang Michael Buboy Cornelia sa buong mundo bilang isang pambihirang swimmer na nagmula sa Pilipinas. Natupad dito ang pangarap niyang maging professional swimmer. Masayang nagsiselebrate si Michael, Terrell, Luna at Andrea sa mga pagkapanalong nakamit nila. Masayang masaya si Michael sa buhay niya. Biglang naalala ni Michael si Carding. Tadhana nga ba ang lahat? Na napadpad siya sa tabing dagat at namuhay kasama si Carding? Pero kahit papaano, nagpapasalamat siya sa yumaong si Carding dahil tinuruan siya nitong lumangoy. "Oh, bakit ka napapatulala, Michael?" sabi ni Terrell. "Wala po, Dad. Wala po," sabi lang nito. Nag-toast na silang lahat at masayang nagkwentuhan tungkol sa swimming, school at iba pang mga bagay. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Naniniwala rin ba kayo sa tadhana? Comment niyo naman sa baba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Dito lang sa Phenom Stories.